Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal po naming taga-subaybay. Muli po ninyo kaming makakasama dito po sa ating palatuntunang Salita ng Diyos ang Gabay. Pinakahangad po namin na saan man po kayo naruroon ngayon ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Kami po ang makakasama ninyo. Ako po ang kapatid na Wally Taray. Ako naman po ang kapatid na Vincent Valdez at nag-aanyaya po kami. Samahan ninyo kami sa isa na namang makabuluhan at kapaki-pakinabang na pagtalakay. Magandang araw po, kapatid na Wally. Magandang araw, kapatid na Vincent. At sa pagkakataong ito ay pag-uusapan natin itong isa sa maituturing sa kasalukuyan na mabigat na problema ng ating lipunan, na ito ay lumalala. At ang unang-unang naapektuhan nito yung mga kabataan. Meron din namang mga nakatatanda na apektado nitong problemang ito. Opo, ang tinutukoy po ninyo ay yung may kinalaman sa addiction. Ano po? Ang pangunahin sa mga addiction na ito ay yung substance addiction o addiction sa substansya. Ang karaniwang halimbawa po nito ay yung pagiging dependent sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot o illegal drugs, at maging yung pagiging dependent sa pag-inom ng mga alcoholic beverages o ng alak o yung tinatawag ng iba na pagiging alcoholic. Meron din namang tinatawag na isang uri ng addiction. Ito ay sa asal o gawi, tinatawag na behavioral addiction. At ang mga halimbawa niyan ay yung pagsusugal. Opo. O kaya naman ay ang pagkahumaling o pagkalulong doon sa nakikita natin ngayon na online gaming. Opo. May mga tao na halos ay okupado yung kanilang panahon sa ganitong mga gawain, na lalo na nga ngayon na ang social media ay naging bahagi na ng buhay ng tao, pati na yung paggamit ng internet. Subalit, may mga tao na naging addict sa tinatawag na online games. Opo, yung panahon nila ay halos dyan na nakababad. Naroon na sa online activity yung malaking panahon ng kanilang buhay. Oo. Hindi natin sinasabi na masama na ang tao ay gumamit ng internet, magkaroon siya ng interaksyon sa ibang mga tao sa social media. Hindi rin natin sinasabing masama itong mga paglalaro sa pamamagitan ng mga gadget at iba't ibang mga makabagong kagamitan. Subalit, kung ang panahon ng tao ay diyan na lamang nakatutok at nauubos ang lahat ng kanyang effort Opo. at oras, ay hindi ito makabubuti. Kaya sa pagkakataong ito ay ito ang ating pag-uusapan. Alamin natin kung ano ang gabay ng ating Panginoon Diyos para makaiwas ang tao sa alinmang adiksyon na hindi makabubuti sa Kanya. Unahin nating alamin, ano ba itong tinatawag na adiksyon? At bakit hindi dapat mahulog ang sinuman sa pagkasugapa? Ang babasahin po natin ay mula sa artikulo na nailathala sa www.mentalhealth.net/articles side definition of addiction. Sa pagkakaliwat na po sa ating wika, ganito po ang nakasulat. Ang adiksyon ay ang paulit-ulit na pakikisangkot sa isang bagay o aktibidad sa kabila ng malaking pinsala na idinudulot niyaon. Dahil ang gayong pakikisangkot ay naging at maaaring patuloy na nagiging kasiyasiya at o mahalaga. Ayon po sa mga eksperto sa kalusugang pangkaisipan, yung tinatawag na mga mental health experts, ang addiction anya o ang pagkasugapa ay ang paulit-ulit na paggamit ng isang bagay o pakikisangkot sa isang aktibidad
sa kabila ng malaking pinsala na idinudulot niyaon. Bakit kaya nahuhulog ang ibang mga tao sa ganitong paulit-ulit na paggamit o pagkasugapa sa isang bagay na nalalaman naman niya na hindi makabubuti sa kanya o makapipinsala sa kanya? Ayon po sa pahayag, dahil anya ang paggamit ng bagay na yun ay naging at maaaring patuloy na nagiging kasiyasiya at o mahalaga sa kanya. So, dun siya nakakakuha ng kasiyahan. Kaya kahit na nakapipinsala sa kanya, ay paulit-ulit pa rin Oo. niyang ginagawa. Kaya hindi ito nakatutulong sa maraming tao at batay sa estadistika ay 100 katao ang namamatay araw-araw dahil sa pagka-overdose sa tinatawag na illegal drugs o Opo. bawal na gamot. Opo. At ang bilang na yan ay na-triple pa sa nakalipas na 20 taon. Talaga napakarami ang apektado nito. At isipin po natin, itong binasa nating artikulo ay nalathala noon pang 2019. Sa makatwid ay talagang napakalaki ng pinsala na ibinubunga sa tao sa lipunan ng adiksyon. At batay rin sa estadistika, ang bilang anya ng mga taong may adiksyon sa alak at maging sa droga ay tinatayang 2.6 milyon. Meron tayong nakita sa internet sa website na www.addictioncenter.com /addiction statistics. Nasabi rito, mahigit sa 70% ng mga tao na merong ganitong adiksyon, yung mga gumagamit ng droga, ay natutong uminom ng alak, natutong manigarilyo, at gumamit ng ipinagbabawal na gamot bago pa man sila sumapit sa edad na 18 taong gulang. Opo, at hindi lang yan. Alam naman natin at laman ng mga balita na may mga, kung tawagin po, ay mga heinous crimes, mga karumal-dumal na krimen na nung inimbestigahan ng mga otoridad ay napatunayan po nila na yung perpetrators o yung may kagagawan ng mga heinous crimes na yon o ng mga karumal-dumal na krimen na yon ay mga tao na nasa ilalim po ng impluensya ng ipinagbabawal na gamot o kaya ay lango sa hindi lamang po sa droga kundi maging sa alak. Tawag nga nung iba bangag. Opo. Sa ipinagbabawal na gamot. Kasi yung mga krimen na yun ay hindi magagawa ng mga taong nasa katinuan ng pag-iisip. At given na yan na talagang hindi makabubuti. Hindi lamang dun sa nagkaroon ng ganyang adiksyon sa substance, sa ipinagbabawal na gamot, kundi maging sa kanyang mga mahal sa buhay, Totoo sa kanyang pamilya. Apektado yung buong pamilya. Opo. Ang sabi nga magkaroon lang ng isang adik sa loob ng isang tahanan ay nagiging mahirap na ang sitwasyon ng buong pamilya. Makaka-relate po yung mga listeners and viewers natin kung meron silang kamag-anak o kaya kakilala na may ganyang problema tungkol sa addiction sa droga. At kapatid na Vincent, bukod sa pag-inom ng alak, paninigarilyo, paggamit ng ipinagbabawal na gamot, ano pa ang itinuturing ding isang uri ng adiksyon na nakapipinsala at nakasisira rin sa buhay ng tao? Ito naman pong ating babasahin ay isang artikulo na nalathala sa www.abc.net.au/newscience2018 Gaming Addiction Treatments. Ganito pong nakasulat sa pagkaka-translate na rin po sa ating wika. Noong Hunyo 2018, idinagdag ng World Health Organization o WHO ang gaming addiction
o adiksyon sa paglalaro ng games sa talaan ng mga sakit o karamdaman. Ayon sa WHO, ang kahulugan ng gaming disorder, sakit sa paglalaro, ay isang kondisyon na kinapapalooban ng ugaling pagkasugapa. Anupat ang tao ay wala ng kontrol sa paglalaro, sukdulang panaigan na nito ang ibang bahagi ng kanilang buhay na may dulot na masasamang resulta. Maliban po sa binanggit na kanina ng mga substance addiction o substance abuse, yung addiction sa drugs, sa alak o alcohol, meron ding binabanggit ang artikulong ito na noon anyang 2018, sa makatwid noong 2018 pa, ay dinagdag na sa classification ng World Health Organization yung gaming addiction o yung addiction sa paglalaro ng games sa talaan niya ng mga sakit o karamdaman. Yan naging sugapa sa paglalaro sa gamit ng computer o kaya ay video games, gamit ang iba't ibang mga gadget. Isa na pala yung uri ng addiction. Opo. Pagka ang tao ay wala ng kontrol sa paggamit niyan. Sukdulang, sabi nga dyan sa binasa ninyo ay panaigan na nito ang ibang bahagi ng kanilang buhay na may dulot na masasamang resulta. Opo. Kaya dapat ay aware po tayo, mga mahal naming taga-subaybay. Sa panig po ng mga magulang, huwag tayong maging kampante na yung ating mga anak ay nasa bahay lang naman sila at naglalaro ng computer games o kaya video games. Kaya lang baka naman halos ang buong panahon nila ay diyan na lang nakalagak sa paglalaro at sila pala ay nahuhulog na diyan sa tinatawag na gaming addiction. Opo, kasi sa panahon ngayon, gaya po ng nakikita natin, lagang ang mga bata sa murang isipan pa lamang, maagang na-expose sa mga gadgets sa mga screens. Totoo, merong ilang mga magulang sana ay ma-discourage po tayo na ang ginagamit nila para libangin yung kanilang mga musmus na mga anak. Babies pa yung kanilang cellphone, napapanood nila ng mga videos na kung ang tatanungin natin yung mga health experts, dinidiscourage po nilang gawin sa mga batang napakamura pa ng isipan. Ano ba ang ilan sa mga mapaminsala o masamang resulta ng gaming addiction o addiction sa paglalaro ng computer o kaya ay tinatawag na video games? Sa website naman na www.netaddiction.com/articles/online ay ganito po ang pahayag sa page 2 at 18 at 19 ng nasabing artikulo. Batay sa ilang mga kasong naitala, ang interactive gaming ay naging sanhi ng diborsyo, pagkawala ng trabaho at mga problemang pangkalusugan sa panig ng mga nagdaranas ng adiksyon o pagkasugapa sa gayon. Habang lumalala ang adiksyon, ang mga kabataan ay maaaring makaranas ng mga sintomas ng pagbitiw, withdrawal tulad ng pagkabalisa, depresyon, pagiging irritable, panginginig ng kamay, pagkaligalig at labis na pag-iisip o pagpapantasya tungkol sa internet. Ang mga relasyon o ugnayang pantao sa tunay na buhay ay maaaring napababayaan na, samantalang ang mga ugnayan sa virtual world o sa daigdig ng internet ay higit na nilang pinahahalagahan. Ang kakayahang pang-akademiko ay malamang na maapektuhan. Ayon po sa eksperto na pinag-aralan ang ukol sa bagay nito, ang ilan-anya sa mga pinsalang idinudulot ng gaming addiction o yung sobrang obsession sa paglalaro ng video games o online games, yung diborsyo, paghihiwalay, yung mga mag-asawa, pagkatanggal sa trabaho,
at problemang pangkalusugan at mahinang kakayahang pang-akademiko o yung pagkapinsala sa pag-aaral sa panig ng mga kabataan. Sa mga katwid ay talagang malaki ang idinudulot na pinsala ng adiksyon. Anumang uri ng adiksyon yan. Adiksyon man sa alak, sa droga, sa sigarilyo, o kaya ay adiksyon sa video games. Talagang ang idudulot nito sa tao ay hindi mabuti. Masama ang magiging epekto nito sa mga tao na nagiging sugapa sa iba't ibang mga bagay. Opo. Hindi lamang pinsala sa kanilang kalusugan, sa kanilang relasyon sa kapwa, o kaya ay ang kanyang estado sa lipunan ang mapipinsala, at ang iba'y nasasangkot sa karumal-dumal na krimen o kaya yung tinatawag na heinous crime ang ibubunga sa mga tao na sugapa o naruroon sa kalagayang addict o meron siyang adiksyon. Kaya ito ay maghahatid sa tao sa pagkawasak at kapahamakan. Opo, at ang realidad ay marami ng buhay ang winasak ng addiction. Marahil ay hindi po tayo tututulan ng marami nating taga-subaybay dito sa ating mga sinipi sa iba't ibang mga research at mga aklat na binasa natin ngayon sa pagkakataong ito, kapatid na Vincent. Ang ating ngayong ihahatid sa ating mga taga-subaybay ay ang mga salita ng Diyos ukol dito sa suliraning ito na magsilbing gabay nawa sa bawat isa sa atin para maingatan natin hindi lamang ang ating buhay, ang ating pamumuhay, ang ating kapalaran habang naririto sa mundo, kundi higit sa lahat, maingatan natin ang ating kaugnayan sa Panginoon Diyos at huwag tayong humantong sa pagkapahamak pagdating ng araw ng paghukom. Ayon sa Biblia, ano ba ang lalong masamang idudulot sa sinumang nabubuhay sa pagkasugapa o adiksyon? Basahin po natin dito sa Galatia 5:19 at 21. Ganito po ang nakasulat sa Biblia. Hayag kung anong uri ng buhay ang ibubunga kapag ipinagpipilitan mong gawin ang gusto mo sa lahat ng pagkakataon, walang kontrol at hindi mapigil na mga adiksyon, pangit at nakakatawang panggagaya sa komunidad. May maidaragdag pa ako riyan. Alam ninyo na hindi ito ang unang pagkakataon na binabalaan ko kayo. Kung ginagamit ninyo ang inyong kalayaan sa gayong paraan, hindi kayo magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi lang po pala ang mapipinsala ay yung kalusugan, ang katawan at isipan. Hindi lang ang mapipinsala ng adiksyon ang function natin sa lipunan o sa society o yung ating kaugnayan sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kapwa-tao. Ang gigit sa lahat na dapat pong makatawag sa atin ng pansin, napipinsalain ng addiction ayon sa Biblia ay yung kapakanan ng ating mga kaluluwa. Sabagat ang sabi ni Apostol Pablo, yun anyang walang kontrol at hindi mapigil na mga adiksyon, binabalaan niya, hindi anya magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi maliligtas ang gayon. Kaya, hindi lamang dito sa buhay na ito ang pinsalang idudulot sa tao ng pagkasugapa o ng adiksyon, kundi ang lalong masama pagdating ng araw ng paghuhukom. Ang kahahantungan niya ay yung pinakamalubhang kapahamakan na binabanggit po ng Biblia. Yan ang pagkapahamak sa dagat-dagatang apoy, hindi maliligtas sa parusa na itinakda ng ating Panginoon Diyos. Opo. Ano ba ang nananaig sa mga taong hindi mapigil ang adiksyon o pagkasugapa? Bakit sinasabi ng Biblia na hindi sila magmamana ng kaharian ng Diyos? Sa 2 Pedro po, 2:19 ay ganito po ang nakasulat. Pakinggan po natin. Pinangangakuan nila sila ng kalayaan. Gayong sila mismo ay alipin
ng mga mapaminsalang bisyo, sapagkat tayo'y alipin ng anumang nakapananaig sa atin. Ayon sa Biblia, yung alipin anya ng mga mapaminsalang bisyo ay alipin anya ng anumang nakapananaig sa atin. Kaya yung bisyo, paulit-ulit na paggamit o paggawa ng isang bagay na hindi na kayang supilin o kontrolin ang sarili at nakapipinsala na, labag po yan sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sa makatwid yan po ay kasalanan. Kaya, hindi lang yung pag-inom ng alak o kaya ipagkasugapa sa ipinagbabawal na gamot ang maituturing na kasalanan sa ating Panginoon Diyos. Kasalanan din yung gaming addiction. Kaya nga sabi kanina, ang mga napananaigan ng gayon ay hindi magmamana ng kaharian ng ating Panginoon Diyos. Opo, lahat ng uri ng addiction, lalo't nakapipinsala na nga, kasalanan po yun sapagkat labag yun sa aral ng ating Panginoong Diyos. Ano ba ang mga katunayan na yung pagkasugapa o pagiging addict sa video games o kaya ay online o computer games ay nakapipinsala sa tao na sugapa sa ganitong mga gawain? Opo, kasi baka kasi sabihin ng mga listeners and viewers natin, yung droga, yung addiction sa droga, maging sa alak, karaniwan na yan, talagang tanggap na masamang ibinubunga niyan. Pero naglalaro lang naman ng online games. Pero sa pag-aaral, halimbawa, isang pangulo ng sambahayan, yung tatay, nawalan ng trabaho dahil nga sa ang inatupag na lang yung paglalaro ng online gaming o ng online games, hindi na niya masusuportahan ng kanyang pamilya dahil nga siya naging addict na o naging sugapa na sa video games. Hindi ba't sinasabi ng Biblia na yung hindi sumusuporta sa pangangailangan ng kanyang sambahayan, mas masahol pa yun sa hindi sumasampalataya? Sa panig naman ng mga kabataan, lalo na yung mga estudyante, kung inuubos nila yung kanilang panahon sa paglalagi o kaya paglalaro ng computer, ng video games, Opo. Sa mga tinatawag na internet cafe o kaya ay mga game shop, sa halip na paghandaan nila yung kanilang kinabukasan, pagplanuhan nila o kaya ay maglaan ng panahon sa pag-aaral na mabuti habang sila'y mga estudyante pa, ang kanilang inaatupag yung mga paglalaro at doon nauubos ang kanilang panahon. Hindi ba labag yon sa itinuturo ng ating Panginoon Diyos sa mga kabataan na paghandaan yung kanilang kinabukasan at unahin nila na hanapin ang kaalaman o karunungan? Opo. At halimbawa, mag-asawa, nasira yung kanilang pagsasama dahil nga ang pinagbuti ng kung sino man dun sa kanila, sa halip na ang pagbutihin yung relasyon nila sa isa't isa, ang inatupag niya yung kanyang katauhang ginagampanan, kung tawagin ay avatar, dun sa guild, dun sa nilalaro niyang video games, yun ang kanyang pinagbuti. Gusto niyang mapuno yun ng mga katangian dahil sa mas magiging malakas pagka ganun. Ang nangyayari, hindi po ba't nilalabag na rin niya ang aral ng Biblia tungkol sa marapat na pagmamahal at pagmamalasakit ng mag-asawa sa isa't isa na itinuro sa kanila bago pa sila ikinasal, at lalo na nang itinali ang mga kautusan ng ating Panginoong Diyos nang sila po ay ikasal. Isa pa, kapatid na Vincent, at ito ay siguro madalas na nating nakikita o nababalitaan na may mga sugapa sa paglalaro ng video games at mga mobile gadgets nila ay napababayaan na yung kanilang kalusugan. Opo, yan. Hindi kumakain sa oras. Opo. Napupuyat, wala na halos tulog. Kaya nagkakasakit, kung ano-ano ang nararamdaman sa katawan. Hindi ba labag din yan sa aral ng ating Panginoon Diyos na pangalagaan natin at ingatan natin yung ating katawan? Dahil diyan, kapatid na Vincent at mga mahal po naming taga-subaybay, ano ang gabay na itinuturo ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia upang
hindi po magumon o maging sugapa diyan sa masasamang bisyo o kaya ay pagkasugapa sa computer games o video games. Para sa ganon ay huwag tayong mapanaigan ng ganitong ikapipinsala natin. Basahin po natin sa unang Korinto 9:25 hanggang 26, pakinggan po ninyo. Ngayon ang bawat manlalaro na nagsasanay at nakikipagpaligsahan sa mga laro ay disiplinado at sinusupil ang sarili sa lahat ng bagay. Kinagawa nila ito upang magwagi ng isang putong na hindi kumukupas. Gayon may ginagawa natin ito upang tumanggap ng isang hindi nasisirang putong na hindi kumukupas. Kaya nga, hindi ako tumatakbo ng walang tiyak na layunin. Hindi ko iwinawasiwas lamang ang aking mga braso na tulad ng isang sumusuntok sa hangin. Nagsa-shadow boxing lamang. Para wag mahulog sa addiction ang sino man. Anumang klaseng addiction yan, sabagat anumang uring addiction, gaya ng tinalakay ay masama po, kasalanan, labag po sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kailangan anya ay supili natin ang ating sarili. Maging disiplinado tayo sa atin pong sarili. Ang ibinigay na halimbawa ni Apostol Pablo, yun anyang manlalarong nagsasanay o nagtitraining sapagkat meron siyang sasalihang paligsahan o kompetisyon. Alam naman po natin kung paano mag-training ang mga athletes, lalo na yung nakatakdang lumahok sa isang paligsahan o kompetisyon. Ganun anya ang dapat na gawin para wag mahulog ang sino man sa addiction. Magkaroon ng self-control at magkaroon ng pagsupil sa sarili. Bahagi ng ginagawa ng mga atleta na pagsupil sa sarili o pagdisiplina nila sa kanilang sarili ay binabantayan nila yung kanilang oras na ginugugol sa pagsasanay. Opo. O anumang gawain, talagang disiplinado sila. Ganon din sana ang gawin natin. Bantayan natin ang oras na ginugugol sa social media o sa internet. Kung maglalaro man ng mga online games, ay dapat kontrolado natin yung ating sarili. Huwag tayong papayag na ang buong panahon ay diyan na lamang iniuukol. Dapat magtakda ng hangganan sa paggamit niyaon para sa ganon hindi tayo mahulog sa pagkasugapa. Opo, at bahagi rin ng training ng mga athletes ay yung self-denial, tinatanggihan nila yung mga bagay na maaaring makapagbigay sa kanila ng kaaliwan o ng saya. Pero magiging hadlang naman at makapipinsala doon sa kanilang goal, hindi nila gagawin yon. Lalo naman kung yung bagay na yon ay makapipinsala sa buhay at pamumuhay at doon sa ating relasyon sa kapwa at higit sa lahat sa kapakanan ng ating kaligtasan. Mga mahal po naming taga-subaybay, nawa po itong mga gabay na ito na atin pong tinalakay ngayon, lalo na ang mga salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia ay makatulong po sa atin at wala sanang sino man sa atin na mahuhulog sa pagkagumon o pagkasugapa sa anumang uri ng adiksyon. At nawa po ay makatulong ang mga gabay na ito sa ikapapayapa ng ating buhay, ng ating pamumuhay, at higit sa lahat, sa ikapamamalagi po natin na karapat-dapat sa paningin ng atin pong Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Pinayagan mong sa pamamagitan ng palatuntunang ito ay maihayag po ang iyong mga salita na magsisilbing gabay ng aming buhay at pamumuhay para wag mahulog ang sino man sa pagkalulong at pagkasugapa sa anumang bagay o anumang bisyo, sapagat yun ay makapipinsala hindi lamang ng aming buhay at pamumuhay, kundi lalong-lalo na ng kapakanan ng kaligtasan.
Kaawaan mo po ang lahat ng inabot ng palatuntunang ito. Sana'y magabayan ng iyong mga salita para nang sa ganun ay huwag mahulog sa ganitong malalang pagkakamali. Basbasan mo ng magandang kinabukasan, lalo na ang mga kabataan. Matuto po sila, paggabay po sila sa iyong mga katotohanan. Pagpalaing lagi ang iyong bayan sa huling araw sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, baging ang aming pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo. Ang lahat po ng ito'y hinihiling namin ng buong galang sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sumainyo ang palatuntunang salita ng Diyos, ang gabay. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Nawa ang mga aral ng Diyos na ating napakinggan ang maging gabay natin sa ating pamumuhay.